Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Medyo marami siguro ang busy sa kanilang mga tahanan ngayon dahil magpipiesta ang barangay. Kaya yung iba ay wala ngayon. I presume na baka ikabisita na siguro nga na era. Entertainer da. Malamang na ganun po. So, ganun pa man, tayong nandito ngayon ay tayong niloob ng Diyos upang magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya kahit sa anumang sitwasyon, kahit sa anumang pinagdadaanan natin ay niloloob pa rin niya na tayo ay makapagpuri sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito ang pinakamahalaga para sa atin. Kung may dapat tayong pahalagahan sa buhay natin ay walang iba kundi ang maparangalan ng Diyos. Tulad nga nung kanta kanina, no? For His glory and my good. The highest reward na matatanggap natin bilang kanyang mga nilalang, pinili at tinawag ay walang iba kundi ang maibigay natin ang karangalan sa Kanya. For His glory. And when we give glory to God, that is for our good. Hindi naman tayo mawawalan pagkus yan ay magdudulot ng mabuti para sa atin. So ngayon, mga kapatid, tayo po ay tumayo. Bigyang galang natin ang salita ng Diyos na mababasa natin sa libro ni Mateo, Book of Matthew, chapter 5, at babasahin lang po natin ang dalawang verses, tatlo pala I should say, 1 to 3. Ganito ang mababasa. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Let's pray. Diyos na mahabagin at dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo na lubos na nagpapakumbaba na walang ibang hinahangad kundi ang maituon ang aming buong puso, isipan at lakas sa iyo sa pakikinig namin sa hapong ito, sa iyong mga turo ng iyong mga salita na nagbibigay buhay, turo ng iyong mga salita na siyang nagpapabunga sa amin, nagpapalago sa amin, at tumutulong sa amin upang magampanan namin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kami, ang bawat isa sa amin. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang siya ang mangusap sa bawat isa sa amin at siyang magbukas ng aming pangunawa at aming mga puso upang sa kanyang pagdadalisay sa aming mga puso, ito ay magiging malinis na sisidlan ng iyong mga turo para sa amin. Nawa, Panginoon, ay maibigay namin ang nararapat na parangal, kalwalhatian sa iyo bilang aming Diyos at Panginoon habang kami po ay nakikinig. Hinihiling ko din po, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan upang may karapatan kami na tumayo sa iyong harapan, makinig sa iyo, at tumanggap ng pagpapala ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo. Pinipilit kong lakasan ng boses ko pero parang mas lalong nangihina kasi kagabi I suffered. Sa katunayan, hanggang ngayon medyo hindi pa maganda ang kondisyon ng tiyan ko. 6 na beses na akong pabalik-balik sa CR.
At dinadalangin ko kagabi kung anong kalooban ng Diyos, kung makakapunta ba ako sa ministry, makakapag-drive. Ngunit salamat kay Lord at binibigay niya ang kalakasang kailangan. So, yun ang isang pagpupuri ko sa Panginoon. At pangalawa, syempre, yung victory na ibinigay na naman niya sa atin bilang iglesia, na si Ami at saka si Sister Jamaica ay pumasa sa civil service exam nila, professional level. Yun ay kaloob ng Diyos. Sabi ko sa post ko, in every victory we experience, all the glory truly belongs to God. Sa Kanya lang. Kanya lamang ang lahat ng parangal. At ang pangatlo na nais kong i-share na testimony ko para sa pagpapalakas ng bawat isa, si Colleen na anak namin na nasa Canada ay uuwi ngayong Tuesday. Sasalubungin namin sa airport dun sa Tuguegarao dahil connecting flight siya. Kailangan muna niyang mag-exit ng 2 weeks and then babalik ka agad dun. Pero ang nakaka-amaze na trabaho ng Panginoon sa buhay niya kasi hinahanapan siya ng temporary stay papers niya doon sa Canada para tuloy-tuloy yung workout ng papers niya. Ngunit nung June pa pala last year, nag-expire na yung temporary na stay na doon. So, kailangan siyang pauwiin. Nag-alala siya, nag-chat sa akin. Ang sabi ko sa kanya, anak, kailanman hindi magkakamali ang Diyos. May na magugo ng Diyos. So, I just prayed. Ang nakagawian ko kasi every morning, kung pagkagising ko, kasi ako ang unang-unang nagigising sa bahay, nananalangin ako, ay literally na naninikluhod ako as I pray. Mapalitukan nga talaga ng Diyos, Kanya kang bantasan. Ang hiling ko lang sa Diyos para kay Colleen ay, ang sabi ko kay Lord, let your will be done on her. Yari lang ni Kinto, basta Lord, itukpal mo biurem para kani Colleen. And then, so, doon sa chat niya sa akin, may mga umiiyak na emoji bang tawag doon. She was crying. Masasabi ko, hindi magkakamali ang Diyos. So, yung employer niya, na alanganin pa sana na sila ang makakatulong sa kanya kasi palagi niyang sinasabi sa akin every time I talk to her. Tas siga, iragibid ang employer ko, Papa, yun ang sabi niya. Kasi Italian sila, nag-stay lang sa Canada. Pero doon sa last Friday nila doon sa Canada, yung manugang nung matanda na inaalagaan niya, siya ang sumama sa kanya, pumunta sila sa immigration at nag-refer sila sa immigration lawyer, consultant. At ang sabi sa kanya ay kailangan muna niyang mag-exit. Ngunit, ang maganda ay pababalikin siya kaagad after 2 weeks para ituloy yung workout ng papers niya. So yan ay trabaho ng Diyos. Napaka-amazing ng God talaga. At hindi lang yon, dahil mismo yung employer niya na stricto, sila pa ang nakiusap sa Canadian immigration na ayaw nilang i-release si Colleen. They will keep her. Kaya sila ang mag-work para sa papers niya. At sagot pa nila ang pamasahe niya, pauwi at pabalik. So, praise God. Ganon ang ako nari, Diyos tang. Dahil dyan iti Diyos tayo nga makapangyarihan sa lahat. Hindi siya nagpapabaya. Basta ang sabi ko sa kanya, magtiwala ka na. May gusto lang i-develop ang Diyos sa'yo. So we never stop trusting Him. Ang sabi ko sa prayer ko, makaladgam mo lamang afu, ipang makatalo miniko. And let your will be done. Itukpal mo yure. So, yun ang nangyari. Kaya lubos kaming nagpupuri sa Panginoon. Tanggapin natin ang victory at tanggapin natin ang sa palagay natin ay hindi victory.
Kasi kasama sa plano ng Diyos yan sa buhay natin. Parang si manugang namin, si EJ, magkasabay sila ni Ami na nag-exam sa civil service. Wala kasi silang review, wala, as in wala. No? Basta nag-exam lang sila. And then si EJ hindi pinalad na pumasa. Ngunit gustong-gusto ko yung response ni Junjun na asawa niya, anak namin. Sabi niya sa GC namin, dairayo ang mi pagayafu, maski no kanang pa ni EJ. Dati prayer mi, nang nilamang resulta na, balabalak kang mi pagayayo. Because God is good all the time, sabi niya. Hindi sometimes. It's not God is good sometimes, no. Ang sabi niya, God is good all the time. Kaya, pinaparangalan pa rin niya ang Diyos sa ganung pangyayari, lubos akong nagagalak, no, sa kaibuturan ng aking puso sapagkat ganun ang response ng mga anak namin sa mga nangyayari sa buhay. So ngayon, tignan natin itong gustong ituro ng Panginoon sa atin sa oras na ito about the Beatitudes. Gusto kong gawing series ito na i-preach ko sa inyo, no? Beatitudes, kasi napakahalaga nito. Kung ititignan natin, no, sa introduction part ng chapter 5, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. So he purposely teach or taught, kasi tapos na ang mga disciples niya. Ang katuruan ito ay para sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad. Purposely, no? Kaya para sa atin ito. At ang tinatawag na Beatitudes, kino-consider ng mga theologians ito as Kingdom Manifesto. Ano ba ang manifesto? Ang manifesto ay written statement declaring publicly the intentions, motives, or views of its issuer. No? Ang Diyos ang may akda nito. Pinapaalam niya sa lahat kung ano ang intention niya, ano ang kalooban niya, ano ang motibo niya, ano ang gusto niya para sa kanyang mga alagad. Kaya ang tinuruan ni Jesus dito unang-una ay ang kanyang mga alagad para sa atin. Pagtunan muna natin ng pansin itong unang beatitude na ito because this is the first step to the kingdom. This is the first step. Itong beatitude ay binuksan ng Panginoong Yesus ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng isang paradox. Ang paradox ay isang form ng or figure of speech that seemingly contradictory, no? Kasi sabi niya, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. That is a paradox. Blessed are the poor in spirit. Paano maibibilang na blessedness ang pagiging poor in spirit? Parang hindi tugma, di ba? Kaya nga yan ay tinatawag na paradox. Ngunit, talagang sinadya ng Panginoong Yesus sabihin yan. No? Sinadya niya to open the teaching of the Beatitudes as a paradox upang no? To shatter human pride. Blessed are the poor in spirit. From the very first words of our Lord Jesus Christ, kinonfronta niya, He confronted the self-righteous and self-sufficient. Kasi alam niya na dito sa mundong kinatitirhan natin ngayon, karamihan sa mga tao, they celebrate confidence, self-esteem, personal achievement. Yan ang palaging source ng kasiyahan ng mga tao. But Christ declared that the truly blessed people are those who recognize their own spiritual poverty. Yon ang tunay na pinagpala. Ang sabi niya, mapalad, no? Akan tumaswerte kinagina. Ti ko na nagit blessed. Mapalad po. Yun kasi ang translation sa Tagalog. Ito ang unang hakbang para sa pagpasok sa kaharian sa langit.
Wala pong makakapasok sa kaharian sa langit by merit or effort or natural strength. Wala pong makakapasok sa kaharian ng langit kung sa pamamagitan ng anumang tinitignan natin na nasa atin. Yan ang tinatawag na merit, no? Or effort natin, pagpapagal, pagpapagod, or natural strength. The only ones who belongs to it are those who come empty-handed, knowing they have nothing to offer. Yan, no? Yan ang unang step. If we recognize our spiritual poverty, maninikluhod tayo sa Diyos, sa harapan niya. Yan yung expression ni Peter, hindi ko makakalimutan yung unang meeting niya kay Jesus eh. Nung sila'y nangisda, magdamag silang nangisda, wala silang nahuli, then Jesus came. Nang sabi niya, boys, may nahuli ba kayo? Parang sa ganun sa common term, boys, may nahuli ba kayo? Eh wala nga, magdamag na ano. Eh sabi niya, sige, you let down the net. Iwaya na uli, iiko. Eh, magdamag nga na wala kaming nahuli eh. Kung wala sana silang ano, kung di sila sumunod, hindi nila naranasan ang miracle na ipe-perform ni Jesus. Ngunit dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, we will lay down the net. O mababaw lang yung kung saan nila nilay down ulit ang net, and then napakaraming nahuli nila. Ang magandang sinabi ni Pedro doon, sabi niya, Lord, away from me for I am a sinful man. No? He recognized his spiritual poverty. I don't deserve this. Yun ang ibig sabihin ni Peter. I don't deserve even to experience itong miracle na pinakita mo ngayon because I am a sinner. Ganon dapat ang unang karakter na makikita sa isang tao na nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. At may tatlong points akong gusto i-share sa inyo dito sa pagiging poor in spirit. Una, the definition. Ang pangalawa, the mark of true conversion. And then pangatlo, the promise. The promise. So, una, pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito sa poor in spirit? To be poor in spirit, o kaya ang sabi niya sa Tagalog, ang walang inaasahan kundi ang Diyos. No? To be poor in spirit is seeing yourself, yung tinatanggap mo sa iyong sarili. Tinitignan mo ang sarili mo as you truly are before a holy God. Yan ang poor in spirit na tinatawag. Yung wala kang pwedeng maipagmalaki. Narinig natin yung nabasa sa awit kanina. Sino ang pwedeng papasok sa templo ng Diyos? Sino ang pwedeng tatayo sa kanyang presensya? Walang iba kundi yung mga what the Lord made righteous. Yung pinakatunod na Diyos ira. Bakit yan ang tanong ng salmista? Kasi walang sino man ang karapat-dapat sana na humarap sa dambana ng Diyos. We are all disqualified. No? If we see ourselves sa totoong kondisyon natin before the holiness of God, siya ay perfect in His holiness, tayo ay bankrupt, we are needy, we are utterly dependent on His mercy. Yan dapat ang paningin natin sa ating mga sarili. But if we try to credit even just a little bit of goodness sa sarili natin, that is still self-pride. And that disqualifies us dito sa unang kingdom manifesto ng Panginoon about being poor in spirit. Ang Greek word na ginamit dito, kasi ang original translation o pagkasulat ng Biblia sa New Testament ay Greek. Ang Greek term na ginamit dito ay pitokos, refers to the absolute destitution. Absolute destitution. Hindi po yun kondisyon ng sino man na merong konti, who has little. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng
Greek word na pitokos ay someone who has nothing. Yung talagang wala. No? Yan ang opposite ng tinatawag na spiritual pride. Yung you are crediting something. No? Ulitin ko na naman, sabihin sa inyo, katulad ng shinare ni Pastor Ricky Mar nung Sunday dito sa pagpapaliwanag ni nung isang theologian. Kasasabi ko lang nung pangalan niya nung Sunday, nakalimutan ko tuloy. Hindi si Sproul, si Alistair Begg. Ang sabi niya, pagpapaliwanag niya, kapag tinanong ka to the very old question that is commonly asked, diba, yari yung question to no, matay ka sa metag gabi, sito, bangayam mo. Matagal lang tanong yun, di ba? Kung mamamatay ka ngayong gabi, saan ka mapupunta? Oh. Ang sabi ni Alistair Begg, if you answer in the first person, because I, no? Kapag inumpisan mo sa ganon, sabi niya, ang sagot mo, you already have gone wrong. Because the only right answer to that question should be to the third person, in the third person. Ang sabi mo dapat, because He, pointing to Christ, because He had mercy on me. Because He bestowed this grace upon me. Hindi sa'yo. Wala ka dapat ibibilang sa sarili mo. Even your faith na sinasabing kailangan natin sa justification, that is even a gift of God to you. Hindi yon nanggaling sa'yo. Marami ang mga nagsasabing Kristiyano sila, but they don't truly understand what is meant by poor in spirit. Because they always claim, gusto nilang nagre-reserve ng something na galing sa kanila para dun sa kanilang kaligtasan. That is still spiritual pride. And that is opposite to being poor in spirit. Ang mga Pariseo, ganon, they boasted in their law-keeping. No? Palagi nilang ipinagmamalaki ang observance nila sa law, believing they had something to offer God. Ngunit anong deklarasyon ng Panginoong Yesus sa kanila? The kingdom belongs to those who confess their unworthiness. Yan mismo ang heart cry. Yung sa Luke chapter 18, kung maalala ninyo, yung talinghaga ng pananalangin ng tax collector at ng Pharisee. Anong sabi ng Pariseo? Mabuti ako, Lord, kaysa dun sa taong yun. Pag-aayuno ako, linggo-linggo, ibinibigay ko ang ikapu ng lahat ng nasa akin. I pray every day, I read the Bible every day. Pero yung isa, anong sabi niya? Napakasimple lang ng prayer niya. No? He was beating his chest. Gusto ka na igako na may napaya itangag, tautong yung mukha na, magpasirang ta Diyos. Iisa lang ang sabi niya, be merciful to me, a sinner. Yan lang ang hiling niya. Yan lang ang prayer niya. At sabi ng Panginoong Yesus, sino sa dalawa ang umuwi na na-justify? Yung tax collector. Siya ang na-justify. That is the description of being poor in spirit. All we ask for every moment sa buhay natin should be the mercy of God. It should be the mercy of God. Tikaasi lang ni Apo. Taamu tayo met, itibagbagi tayo. Ngauray anya aramidin tayo, no matter how hard we try, we always fail, we always sin. Yan ang hindi po natin may tatanggi sa harapan ng Diyos. But the poor in spirit, naiintindihan po niya that he has no righteousness of his own. Kung natong dapat itang. Inatangikin na Isaiah 64 verse 6. Anong sabi sa Isaiah 64 verse 6? Ganito ang karakter na nagdi-display ng pagkakaroon ng poor in spirit. Ang sabi sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad.
Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sabi niya, hindi ko may magmamalaki pati ang mabuting gawain ko. Sapagkat ang mabuting gawain ko ay basahan lang sa paningin ng Diyos. That is poor in spirit. There is nothing creditable to me for God. I could not offer anything good. No? Yan, ito po actually ay isang basehan dun sa doktrina natin na total depravity na ayaw tanggapin ng mga iba. No? They don't like na totally depraved ang tao. Ang gusto nila ay mayroong konting kabutihan daw na natitira sa kanya. Ang katotohanan, we could do good in this physical world. Nakakagawa tayo. Pati nga hindi na naniniwala sa Diyos. Gumagawa sila ng kabutihan eh. No? Yung mga ateista, they don't do social works. They could give free foods, nakakapagbigay sila ng libreng pagkain sa mga tao. Ngunit for what direction? Ano ang, kung tanungin mo sila? No? They do good things for their own consumption. Tayo, ang totoong Kristiyano who is poor in spirit, hindi nila kailanman ikinekredit sa sarili nila ang kabutihang nagagawa nila, bagkus ang lahat ay para sa glory ng God. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pinangahawakan natin, Soli Deo Gloria. Anong ibig sabihin nun? Glory to God alone. Kuaniyafu lamang naming idayo. Amen. Now, isa pa, no? Ang poor in spirit ay naiintindihan niya na hindi niya ma-earn ang salvation niya by what he does, especially good works. Alam niya, naiintindihan niya na ang lahat ay kaloob ng Diyos sa kanya. Ephesians 2:8 and 9. No? For by grace you have been saved through faith, and this is not from you. It is the gift of God, not on your own works, so that no one can boast. And ang totoong may poor in spirit, they are utterly dependent on Christ's grace. No? Sa John 15 verse 5, nakasulat dyan. Tingnan natin ang John 15 verse 5 para mabasa natin kung anong sinabi ng Panginoong Yesus dito. No? Sabi ng Panginoong Yesus sa John 15 verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. A person who possess this characteristic, poor in spirit, he is fully or utterly dependent sa kagandahang loob lamang ni Kristo sa kanyang buhay. Ayun ang una, no? That is, para maintindihan natin mabuti kung ano ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa being poor in spirit, because that is the first step to entrance sa kingdom ng Ama sa langit. At ang pangalawa, the mark. Poverty of spirit, that is the mark of true conversion. Ito po ay palatandaan ng tunay na binago tayo ng Diyos. Awang tutolay, walang tao po nakakayanin niyang maging ganito kung hindi ito trabaho ng Diyos sa buhay niya. No one is born poor in spirit. Wala po. Walang sinabi ang Biblia na merong ipinanganak na dati ng ganito ang kanyang pagkatao. No? Wala. Our natural inclination, ang natural po na pagkatao natin nananalaytay sa ating nailasagan nga bagi ko natin Ilocano. Kit addayti pride tayo, addayti self-reliance. Yan ang totoo, no? Kaya nga ang kaligtasan ng salvation begins with brokenness. Yung you analyze, you accept, you realize that you are spiritually broke talaga. Medyo awan pulos
Awan pulos ti daking ka nga mabalin mo ibagagin ni Apo Dios nga itid gumanda ito idak no isalakan na. Nothing. Before God saves a person, sakbay no, bago po na iligtas ng Diyos ang isang tao, He brings them to the end of themselves. Isuna, aakayin ka ng Diyos to help you realize how bankrupt you are. Katulad ng prodigal son sa Luke chapter 15, kung maalala ninyo. Pinadeka na labi inedugu. Wala na siyang makain. Halos pagkain na ng baboy ang kinakain niya. And then, saka namuksan. Bumalik siya sa kanyang senses. Nagkasala ako sa aking Ama. Nagkasala ako sa Diyos. God will usher you. He bring you to the end of yourself. Upang sa ganon, makita mo muna ang iyong desperate need before you can run to the Father. Kaya nga ang true revival, no? Palagi natin naririnig itong revival na ito, but true revival does not start with excitement or emotions. Revival does not start with emotions. Hindi yung tinawag ka sa harapan o lumuha ka naman. Eh, doon na nag-start ang revival, no? Ang revival hindi nag-i-start sa kung anong nangyari sa physical na personality natin. It starts with conviction of sin. It starts with conviction of sin. Si Isaiah nga na isang propeta, nung nakita niya ang Panginoon, hindi siya nagmalaki, bagkus siya ay tumangis. Ang sabi niya, "Woe is me, for I am lost." Sa Isaiah chapter 6 verse 5. Nung nakita niya ang karangalan ng Diyos, no? The glory of God was displayed before him. Hindi siya nagmalaki na sinabi niya, "Oh, I saw the glory of God and I'm proud of it." Hindi niya sinabi yan. Ang sabi niya, "Woe. Woe is me." Pakalalo nga. Those whom God saves are those He first humbles. Amen. I-humble na kalabi ng Diyos. Tutulungan ka niya na makita mo ang iyong bankruptcy. Kasi if you don't see your bankruptcy before God, hindi ka mananangis na hingin mo ang awa ng Diyos. You will never beg for God's mercy if you are self-sufficient. Kung meron kang kumpiyansa sa sarili mo, you will never beg for God's mercy. Ikagitang Fariseo la pa. Kagin na Fariseo, mapiyanga, afu. Huh? Kasi araw-araw akong nananalangin, nag-aayuno ako, I fast. Mangyawa nga to 10% ng aming ganyo. Ngunit anong sabi din ng Panginoong Yesus sa kanila? Woe to you, Pharisees, teachers of the law, you hypocrites. Basahin natin ang Biblia sa Matthew 23, yan ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanila. You hypocrites. That's why, if you approach the throne of grace, begging for His mercy, that is a mark of true conversion. If you don't beg for God's mercy, that means you are not yet converted. Kapag pride ang umiiral sa puso natin, everything we do ay ang pinakamagandang gawin natin, run to the Father and beg for His mercy. Amen. Okay, so, yun ang pangalawa, the mark. Pangatlo, the promise. Ano ang promise ng Panginoong Yesus dito sa nabasa natin? Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. That's the promise. Theirs is the kingdom of heaven. For theirs is the kingdom of heaven. Anong sabi niya? Theirs. Sigurado. Hindi niya sinabi will be. No?
but is. Hindi niya sinabing, theirs will be the kingdom. No. Ang sabi niya, theirs is the kingdom of heaven. Hindi lang yan future hope, but a present reality. Yan po ay realidad na napasa atin na para sa kanyang mga pinili, kinasihan ng kanyang awa. Those who are poor in spirit already belong to the kingdom. Yan ang promise niya. Christ has made them citizens of heaven, transferring them from the domain of darkness into His marvelous light, katulad ng sinabi ng Colossians 1:30. Wala na po tayo sa dominion ng kadiliman. Inilipat na tayo ng Diyos, tinanggal niya tayo doon, at inilipat niya tayo sa kanyang marvelous light ng kanyang anak na si Jesus. Now, but the fullness of this promise, ang pagkakumpleto po ng promise na ito, ay marirealize pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi sa ngayon. Although we possess it with assurance, kasi si Lord ang nagsabi. But the fullness, the completeness of this promise, the complete realization of this promise, ay mararanasan natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. On that day, lahat ng mga sinasabing walang inaasahan kundi ang Diyos, poor in spirit, will inherit a kingdom that cannot be shaken. Matagikwatang sangaw, taga-langi itang nga nasangawe, talitabanan Diyos, ngayon makumpleto sangaw, tumakitapadyang itang sa new heaven and new earth na ibibigay ng Diyos. Kasi itong kasalukuyang kinatitirhan natin, masusunog eh. Sabi ng 2 Peter chapter 3, madaral sa ngayon, lahat nito masusunog. And a new heaven and a new earth will come down from God, at makakasama na natin ang Diyos doon sa kanyang kaharian ng walang hanggan. So, merong forever para sa atin. Amen. Napauso kasi yung walang forever na yan noon sa mga kabataan. Palagi nilang uy, wala namang forever, maghihiwalay din kayo. Yan ang sinasabi nila pabiro, di ba? Pero para sa mga Kristiyano, merong totoong forever, sapagkat ito ay pangako ng Diyos. Ang guarantee na nagbigay nito ay ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit is the guarantee of the things to come na mapapasa atin. While the proud will be cast down, those who humble themselves before God will be exalted. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 14 verse 11. Dagiti aglaslastog, dagiti nangato unay iti panagkita dati bagbagida. Ket anya ko na iti Biblia, they will be cast down. Ngayon dagiti napakumbaba. No? Humble. They humble themselves before God. Idanto iti mainato. They will be exalted. So, mga kapatid, bilang conclusion, the only way to enter the kingdom. Itong Beatitudes na ito, hindi po checklist ito para sa self-improvement. No, si kalaing tagaramid dito, bagang i-develop ko dito, iti karakter ko, you cannot do that. Ano nga mapasama? Hindi po mangyayari. No, hindi mangyayari. Hindi po ito checklist for self-improvement. They are evidences of heart transformed by grace. Ebidensya po ito na ng pusong binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung pagkakasabi sa Ezekiel chapter 36, na I will give you a new heart. I will remove the heart of stone in you, and I will replace it with a heart of flesh. And I will give you a new spirit. Diyan po mangyayari. So it is the evidences of a heart transformed by grace. At ang unang ebidensya po ay walang iba kundi ito. Humility. Poor in spirit before God.
ang pintuan ng kaharian ng Diyos ay para sa pagpasok ng mga totoong nagpapakumbaba sa Panginoon. So, ang tanong lang po sa atin, are we poor in spirit? Nakita na ba po natin ang ating desperate need for Christ? Have we declared our desperate need for Christ's mercy? Yung masaganang habag ng Diyos, have we declared? Hinangad na po ba natin talaga ang masaganang habag ng Diyos para sa atin? Because we know na kapag hindi po natin nagagawa ito, the grace of God has not yet been bestowed to us. Yala wayana magpakalin no taruban na Diyos, nanuri ira inalakan na sinalibaguna futufutuan. So, ito po isang magandang paraan to assess ourselves. Are we living in pride or are we living in humility before God? Napakahalaga niyan. Because that defines us. Yan po ang magsasabi kung tayo nga ba ay tunay na binago ng Diyos, so that the being poor in spirit will be seen in us. Makikita po sa atin. Hindi po natin pinoproduce yan. Ang Diyos ang nagkakaloob sa atin. So God bless you all. Manalangin ako. Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagtuturo mo sa amin. Maraming salamat sa paggamit mo sa iyong abang lingkod. Pagamat physically, ako po ay nanghihina, ngunit maraming salamat sapagkat ang iyong kalakasan ang nangingibabaw, ang iyong kalakasan ang naihahayag sa aming kahinaan. Nawa ay pagpalain mo ang bawat isa na tumanggap sa turo ng iyong mga salita sa oras na ito. At patuloy mo kaming gawing malago, mabunga sa aming relasyon sa iyo, sa aming spiritual na pamumuhay, sapagkat wala kaming ibang hinahangad kundi ang maparangalan ka. Ito po ang aming samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ipanalangin natin ang ating ihahandog sa Panginoon. Let's pray. Lord, narinig namin, Panginoon, mismo ang iyong turo na we recognize our bankruptcy before you. Ngunit ganun pa man ay kalugod-lugod din sa iyong harapan na kami maghahandog sa iyo sa pamamagitan ng anumang nasa amin, sapagkat ito ay iyong biling na magbibigay kami ng aming kaloob na hindi napipilitan, bagkus ay bukal sa aming kalooban, because you love a cheerful giver. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat kaloob na may bibigay ang bawat isa sa amin. Ano man po yan, Panginoon, maging pera o kalakasan namin, nawa ay maging katanggap-tanggap sa iyo at magamit para sa iyong kalooban, magamit para sa ikalalago ng gawain sa lugar na ito at sa iba pang mga lugar. Tanggapin mo po ang aming paghahandog sapagkat ibinibigay po namin ito ng may galak sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ito na naman po ang panahon na ating isa-celebrate ang Lord's Supper bilang pag-aalala natin sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa dapat nating i-observe as we celebrate the Lord's Supper sa 1 Corinthians 11, magsisimula sa verse 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. So yun po, kailangan po nating bigyan ng mataas o kataas-taasang parangal pag-celebrate ng Lord's Supper na ito bilang pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya yung mga bata na hindi pa nakakaunawa sa ibig sabihin ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus ay hindi muna sila pinapayagang makisali sa celebration na ito. So tayong mga nakakaunawa ay tayo po ang pwedeng makisali sa celebration. So lahat po tayo ay umuko at manalangin. Bawat isa sa atin, hilingin natin ang paglilinis ng Diyos sa atin, pagpapadalisay niya sa atin sa mga nagawa nating kasalanan. Siyasatin nating mabuti ang ating mga sarili upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Lord, kami po ay lubos na nagpapakumbagang lumalapit muli sa iyo. Hinihingi ang iyong pagpapatawad at lubos kaming nananalig at nagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa amin na siyang nagpadalisay sa amin, Panginoon. Siya ang nagpawalang sala sa amin sa iyong harapan kung kaya't kami po ay may tiwala, may kumpiyansa. We have the confidence to receive ang katawan at dugo ng Panginoong Yesus dahil sa ginawa ng Panginoon para sa amin. Hindi po dahil sa anumang ginawa namin, bagkus ay dahil sa kanyang paglilinis sa amin, Panginoon. Nawa ay i-qualify mo kami at bigyan mo ng buhay na kahulugan itong gagawin namin sa pamamagitan ng presensya ng iyong banal na Espiritu na siya mismo magbibigay ng buhay na kahulugan sa gagawin namin. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, aming mga isipan sa pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Jesus na nabuhos para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The
and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Announcement po, magaganap ang ating VBS, pagtuturo sa mga bata, sa kids, pagdating ng schedule na itinakda ng ating mga kids teachers. Mauuna po dito sa Maranao
Susunod siguro yung ibang mga churches sa Tangkol, sa Lingigan, at maging sa 19 na outreach natin, at sa Reyna Mercedes kung sakaling may mga kids doon, pati sa Kawayan. At may gaganapin ding water baptism sa Tangkol. Sinabi ni Pastor Edwin sa akin na gaganapin sa May 10. Ewan ko kung sino sa mga kabataan doon ang magpapabaptize. At yung mga hindi pa nabaptize, kung sakali, water baptism, ay pwede nyo kaming i-approach kahit sino man sa aming mga leaders. Sabihin nyo ang inyong intention para ipaliwanag muna namin sa inyo kung anong ibig sabihin ng water baptism. Kung kayo po ay convicted, kasi wala namang season sa baptism, anytime. Tulad ng isang eunuko sa Acts chapter 8, ay nagpabaptize siya kaagad-agad nung naintindihan niya ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kung kaya't wala pong season, hindi natin tinatawag ito sa Easter Sunday na tinatawag, bagamat ito ay ginagawa ng ilan, ngunit tayo ay kahit na anong araw ay pwede po natin gawin ang baptism. So sa ngayon, tinatawag ko si Brad Claudio para sa closing prayer. Sige, hinihiling ko po na tayo tumayo. Tayo manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat sa oras na ito sapagkat once again, tinuro na naman, Panginoon, ang napakahalagang beatitude, being poor in spirit, na dapat taglayin namin bilang palataya, Panginoon, na wala kaming kahampugan sa iyong harapan, Panginoon, pagkos ang tanging inaasahan namin ay yung awa at mercy, Panginoon, yung kagandahang loob mo na siya lamang, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Doon kami binibigay namin doon yung aming puso't isipan na laging narampalataya, Panginoon. Yung humbleness of heart, Lord God. At totoo po, Panginoon, na sa bawat isa ay natanggap namin yung pagpapala nito. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin, sa protection sa lahat ng aming gawain, yung kalakasan, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, yung pananampalatayang ipinagkaloob mo o regalo mo sa bawat isa na hindi namin ito kayaan mawala kahit sa anong namang sirkumtasyon ng aming buhay, Panginoon. Kung kaya't tulungan mo kami lagi, Panginoon, na panghawakan ito. At dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga susunod na araw na kami ay mamumuhay sa mundong ito, nakapiling ka, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming protektahan, at ibigay lahat ng anumang pagpapala, especially yung daily needs namin, Panginoon, na sa mundong ito ay kailangan din ng physical namin pangangatawan. Yes, Lord, dalangin namin lahat ng mga magsasaka sa lugar na ito, at aming kapatiran, Panginoon, na ibigay mo po yung kaukulang pagpapala sa kanila. Yung mga kapatid namin na naghanap ng trabaho pa, Panginoon, hangarin nilang magkaroon, Panginoon, ng permanenteng trabaho para sa masustain yung pangailangan namin dito at sa iyong kaharian, Panginoon, ay ipagkaloob mo po sa kanila. At ganun din mga kapatid namin sa ibayong dagat, Panginoon, na patuloy mo silang
gabayan, bigay ang kalakasan sa kanila, Panginoon. Ano ang gawain nila doon. And lahat po ng Grace Bible Community, Grace Bible Church, Panginoon, family, kaya ibuhos mo po ang pagpapala, Panginoon, sa lahat ng aming mga balakin, especially yung darating na BBS at saka yung second time around na youth tawag na, Panginoon, na fellowship nila para magkaroon ng palawa, Panginoon, sa ibinigay mo na aral sa kanila during yung previous na camping sa pagiging, Panginoon. Lalo silang kumapit sa iyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, yung natirang oras na fellowship namin sa lugar na ito. Bless mo po. At ganoon din yung pag-uwi namin sa aming mga tao, Panginoon, ay releasin mo po at makarating kami ng second Psalm, Panginoon. Yes, Lord, binibigay namin ng kataas-taas ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Amen.